paano ba natin sasaluhin o ating tinatawag na sasapuhin po ang hangin? Book of Ecclesiastes chapter 5, verses 10 hanggang 15. Babasahin ko po, mga minamahal, sa wikang atin. Sabi po rito, siyang umiibig sa pila ay hindi masisiyahan sa pila, o siyang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang pakinabang. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kanyang mga mata. Ang tulog ng manggagawang tao ay nahimbing, maging siyang kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ito nga, ang mga yamang iningatan ng may-ari niyaon sa kapamakan niya. At ang mga yamang niyaon ay nawawala ng masamang pangyayari. At kung siya'y magkaanak ng lalaki, walang maiiwan sa kanyang kamay. Kung paano siya lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yaon siya uli na gaya ng isang na siya'y dumating. At hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Pagpalain ng Panginoon kay mga salita. Please be seated. Thank you po. Marahil ang ilan po sa atin ay nasundan na po ang tinatawag na pag-aaral sa aklat ng Ecclesiastes. And I just want to, what we call, make a review about the book of Ecclesiastes. Dalawang bagay po ang tinatawag na what we call antas ng ating pananaw sa buhay. Unang-una po yung tinatawag na vertical level. Ibig sabihin po yung pataas. Alam naman po natin bilang mga tinatawag na spiritual na nilalang, we are deeply connected with God. As we have mentioned on this pulpit, ang sinasabi po natin is that we are not what we call human beings with spiritual experience, but we are spiritual beings with human experience. Everything is deeply connected with God, and we cannot what we call, we do not live on our own, we do not walk on our own, we do not what we call act on our own. Okay? Sapagkat ang lahat po ay nakakonekta sa ating relasyon sa ating Diyos. Ngunit hindi lang po yung level ng tinatawag na vertical. Sa buhay din po, meron tinatawag na horizontal level perspective. Ibig sabihin, ito yung pananaw dito po sa lupa. Kaya pag sinabi natin horizon, dito po yan. Now, ang Ecclesiastes po ay isang interesting na aklat na kung bakit isiningit po siya. When I say isiningit, please don't misinterpret me, na ito po ay kasama. Sapagkat dito po sa aklat na ito ay makikita nyo ang dalawang tinatawag na salita parate. Yung salitang vanity and temporary. Pag sinabi po natin vanity, walang kabuluhan. Okay? Kaya paulit-ulit po na sinasabi dito, ano man ang gawin natin, uminom ng alak, kumain, magpiesta, ikaw ay tinatawag na makarating sa tugatog ng tagumpay, at lahat ng mapuntahan mo, wala nang bago dyan. Lahat dyan ay tinatawag na lumipas na, nakaraan na, at yan ay tinatawag na nangyari na. And so, it's like a cycle of utility, brothers and sisters. And so, ito po sinulat ni King Solomon. At alam naman natin mga minamahal, katulad ng ating lesson kaninang umaga, na isa sa mga binigay ng Diyos sa kanyang pangungusap ay ang wisdom ng mga prophets. And that's why when Solomon was given the throne, what did he ask from the Lord? Wisdom. And that's why he was enriched with God's wisdom with all understanding. Nakatulad po ng tinatawag na buhangin sa tinatawag na sa seashore, ay ganun po ang kalawak ang tinatawag na karunungan na binigay kay Haring Solomon. And that's why I believe binigyan po siya ng guidance sa Panginoon at sinulat niya po ang aklat na ito. And so ngayong po hapon na ito ay tingnan natin ang isang bahagi ng mga karunungan dito po sa book na Ecclesiastes. Okay? Ang sabi nga nila, pag nagbasa ka ng libro na ito, meron kang smorgasbord ng karunungan. Alam nyo, lagi kong sinasabi dito sa pulpito na masarap ang mag-usap sa mga taong meron ng karanasan. Yung mga lumipas na po sa kanilang buhay. Yung gray-headed na sila. Bagamat may mga tao na lumipas na sila sa kanilang mga edad,
na hindi po natuto. Pero yung pong basically mga tao na lumalim po sila sa mga kasaysayan at nakaraan, masarap makipag-usap po sa kanila. Because all people, as they say, they got a lot of experience to tell what were their learnings before. They've learned so much from the mistakes, mga minamahal. Ang ilan sa kanila ay nasaktan, ang sa kanila ay mga nabalian, ang ilan sa kanila ay nabigo, at ang lahat ng yun with the accumulations of all the past experiences, some of them are bitter, some of those are bitter. Yun pong tinatawag na nagbigay ng karunungan sa kanila. Kaya ang book ng Ecclesiastes po, punong-puno siya ng tinatawag ng mga insights. And let me, what we call, put it this way, spiritual insights, being Christians. In fact, the Lord Jesus Christ, during His time, kapag siya po yung nagdi-discourse, okay? Meron siya mga discourses ng mga parables. Talinghaga. Ang parables po ay sinasabi natin, it's an earthly story with heavenly meaning. Isang makasaysayang tinatawag, isang istorya ng makalupa, ngunit meron makalangit na kahulugan. And some of those people around him, they were puzzled and they were, they were amazed about the wisdom of Jesus Christ. Ginagamitan niya po ng ganun para higit tayong mag-isip. Because insight would bring us to a deeper, knowledge regarding what life is all about. Kailangan po natin yan. Hindi ko lang po sinasabi na magpakatalino lamang po tayo. Sabi po ng 2 Timothy 3:7, ever learning but never able to come to the knowledge of truth. Marami po ang tinatawag na marunong sa Biblia, ngunit ito naman ay direct, ito na ay kapos sa tinatawag na katotohanan. So ngayon pong hapon na ito ay tingnan po natin ang ilang mga araw tungkol po sa pagsunod natin sa hangin. Di kaya, yung po bang we're chasing the wind. We're trying to catch, the wind. Para bang dito po sa buhay natin habang tayo naglalakbay, bawat isa sa atin, because we're all pilgrims. We're all, in a journey. We're all traveling. Kailangan natin makita kung paano po tayo sumusulot at kung ano natin tinatawag na tinutumbok ang ating mga buhay. Okay, tingnan po natin. Ang tanong po sa ating ngayong hapon na ito, how do you catch the wind? Of course, this is something that is what we call figurative in its sense, sapagkat ang hangin po ang minamahal ay hindi mo kayang sakuhin. Okay? Sabi nga ni Paul, ang hirap po ng tinatawag na ikaw ay sumusuntok sa hangin. Because you need to hit something in life. Meron kang dapat tumbukin. Kaya yung ilan po sa atin na walang ambisyon, kawawa ka naman kung walang ambisyon ng gabing ito. Pastor, wala lang ang ambisyon, matanda na ako. Hindi, mali ka, kaibigan. Kapatid, lola, lolo. Kung kayo po ay kahit na kayo nasa tinatawag na prime of your age, kailangan ka pa rin meron tumbukin. Okay? Sabi po ni Joshua, sabi niya, I am stricken with years, but the Lord has a lot of, paraphrase right, but the Lord has still a lot of things for me to do. Okay? Marami pang gagawin. Kaya hindi po dapat na nag-retire ka sa isang posisyon, retire ka na forever. Hindi po, you are making a shift of any position or work so that you can still work for God in your life. Wala pong retirement sa buhay na ito. Ang retirement po natin is that one day, when we are up in heaven, that's our retirement. Which is of course, it's the bliss of eternity. Yung pong kasiyahan natin, yung ating kaligayahan, yung ating tinatawag na kagalakan sa piling ng ating Diyos na ating tagapagligtas. So tingnan po natin, as you try to gasp your breath and try to pursue your actions, tingnan natin how you catch the wind. Tingnan natin po yung verse 10. Isa po sa mga insight po dito ay yung verse 10. Sabi po rito, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Okay? So the first spiritual insight is this. The more you have, the more you want. Okay? Habang dumarami at nag-accumulate ka, yung tendency po niyan ay lalo pong mamahalin na magkaroon ka. Ganyan po ang tinatawag na tendency ng tao. Kaya sabi po dyan, whosoever loves money never has money enough. Now, ang nire-represent po ng money is any possession that you have. Kaya di ba, may mga tao na sila po'y tinatawag na obsessed sa kanilang career to the point that kanilang puputulin ang kanilang relasyon because of career. Because yung career po, na-consume po sila nito eh. Walang tinatawag na pagtighaw ang career nila, kaya pupuntahan nila yung career na yon. Kaya alam niyo, may mga tinatawag na relasyon na nasira, na wala.
Dahil yung tao po pinagpalit ng relasyon kaysa sa kanyang career. Ito po yung katotohanan. May mga tao po, the more na meron po sila, the more na naghahanap po sila. Now, hindi po natin sinasabi na hindi ka magkaroon din ng pagsisikap at ikay tumigil. Okay? I think it was, I'm sorry, hindi mo si Thomas Alva Edison, but siya yung nagsasabi na kawawa naman daw yung tao tinatawag na mayroong contentment sa buhay sapagkat kung siya'y kontento lang ay hindi na siya makakaproceed sa kanyang tinatawag na multiple ambition. Now, what he was trying to say is this, okay? Na ang pagiging tinatawag na kontento, mga minamahal, ay hindi ibig sabihin ikaw ay tumigil. Ibig sabihin, by heart and by spirit, kontento ka dyan, pero ikaw po ay meron mga pagsisikap ang ginagawa. And you are not greedy enough in order to get all what you want. Now, this insight tells us na kung meron kong salapi, meron kang possession, hindi ka magkakaroon ng katighawan po niyan. Because you would always want and want and want and want. Kita niyo mga minamahal, yung isang lalaki na naghahanap ng partner para matighaw ang kanyang sexual, what we call desire, consummate nito. Pagkatapos po niyan, mga kapatid, pagkatapos siya mag-asawa at magkaanak, hindi pa rin matighaw. Bakit? Kasi hindi po yan tinatawag na end of life. Eh makita mo natin, di ba? The more pursuit that you have, in order to reach your ambition, mga kapatid, okay? Kapag hindi mo alam na i-handle po yung perspective ng spirituality, ay hindi mo makikita ang tinatawag na contentment. So this morning po, this afternoon, yung po spiritual insight number 1, the more you have, the more you want. And so, we don't know how to stop. Alala ko tuloy, kasi kanina po galing kami sa pagkain. Itong punta ko po sa abroad, sa States, ay, alam niyo naman, di ba? Pag mga missions conference, lagi ka, grabe po pagkain. In fact, Sweetheart, kunin mo nga yung lalagyan pa sa lamig. Meron po akong isang ngipin dito sa ilalim. Dok, may ngipin pa ako dito, okay? Ngayon, dala ko po ito. All throughout, ito, yung dala niya. Nakaipin po dito, yung tinatawag na gamot na to. Ito ano to? Ponstan. Okay? Hindi ko po tinitake ito. Kasi pag namagaan yung ngipin ko, sabi ko, itay-tay ko na to. Di ba yung constant pang ano yan? Maga? Tama ba yan? Ha? Pain reliever lang. Pain reliever, okay. Dumating sa time, sa dami ng kain ko doon. Ano yung sweets? Minsan ang sweets nasa 20 different. Ganun ang pagkain. Yung parang nagpunta ka ng Vikings. Ganun ang pagkain. Grabe. Talagang malulula ka. At ang mga kasamahan namin mga field representative, pasintabi na po, ano? Talagang ang lalaki ng hunang tiyan nila. Alam niyo yung necktie, yung nakaganon yung necktie, nakaganon. Ano na, diba? Grabe, kumain ka rin. In fact, yung isang field representative, nung nasa Albany, Georgia kami, okay? Hindi sa Albany, New York, Albany, Georgia. At kami nakahouse sa isang church, Albany Bible Baptist Church. Nakita niya ako na everyday, ako po ay nagsisit up. I was every morning, ako ay nagja-jogging doon sa compound ng church. Kasi naramdaman ko na yung mga plabiro rito eh. Tapos, yung isang pantalon ko, nawarak na. Kasi one time, nawarak. Yung sinisumikip na. And the field representative told me, kapag kumakain kami, sabi niya, we never know how to stop, isn't it? Yun na. Hey brother man, we never know how to stop. Alam niyo, ganun po ang isa sa mga what dapat natin ma-realize eh. Sometimes when we try to catch the wind in this life, hindi tayo marunong tumigil. Kita niyo may mga taong ayaw man lang magsimba. Binigyan ng Panginoon ng 6 na araw para mag-labor, pero yung isang araw para magsimba, ayaw. Kukunin niya pa yan. Binigyan ng Diyos ng panahon para mag-devotion ng isang Kristiyano. Pero ano ginawa niya? Inuna niya pa yung kapapunta niya sa social network, kaka-text niya, or whatever, dinadivert niya. Bakit? Because we never know how to stop. When you talk about money, money has no transactional value.
And it has transactional value, but it has no intrinsic value. Bakit po? Kasi nga po, yung insatiability ng ating appetite. Kaya mga minamahal, sabi nga ni Max Lucado, di ba? Contentment is a hard virtue. So pag hindi mo na-define ang contentment, kawawa naman ikaw. Philippians 4:10, ano sabi ni Paul? Or 11, I have learned whatever state I am, therewith to be content. Natuto siyang maging sagana, natuto siyang maging tinatawag na wala, pero lahat ng yan, kanyang tinatawag na what we call naranasan. Kaya, modesty aside, nakatulog na rin naman tayo sa isang 5-star hotel. Okay? Nakaranas din naman tayo na ang aking tinatawag na pinutulugan na ay nakakunyapit ako. Parehas ang buhay. Oo, mahirap. Pero, pag nakuha mo na yung sarap dito, nakuha mo na yun, pag tinignan mo sa kabuuan, hindi yun ang tunay na buhay. Kahit anong ganda ng relo mo, ngayon po, biniyan ako ng Panginoon, 3 relo mo. 3. Naghahanap nga ako ng isang braso. Ano niyo ba yung problema ko, Brother Jonas? Puro bigay mo yun, ha? Bigay ng pamangkin ko, bigay ng ni Arnold, na pamangkin ko, bigay ni Arnold Villabert, 2002 pa, isang relo ko, may isang bigay pa sa akin. Eh, sabi ko, tatlutan mo ito ah. So, naghanap ko na isang braso. Parang masok ko lahat. Eh, wala eh. Dalawa lang eh. Ang magiging isa na akong alien, nagtatlo. We never know how to stop. At sa mga minamahal, kailangan, kung naano mo na yan, nakuha mo na yung appetite na yan, okay na, masinan ka dyan. Okay? Na hindi ka nagkakasala. Pangalawa po, mga kapatid, sa insight po ngayong gabi about chasing the wind. The more you have, the more people will come after it. Alam nyo, habang dumarami ang meron ka, marami din ang tinatawag na makikinabang po dyan. Okay? Naalala nyo ba ang sweldo mo ay tinatawag na, kung ang sweldo mo noon ay 3,000 lang, di ba? At ngayon kung ang sweldo mo ay 100,000 na, pero bakit parang laging ganun pa rin ang problema mo? Bakit? Kasi habang dumarami ang pera mo, marami din ang nakikinabang po dyan. Marami pong tinatawag na pagkakagastusan po yan, mga minamahal. Sabi nga nila, wealth has a lot of relatives, but poverty has no friend. Diba, nung ikaw ay nagkaroon, ang dami mo ng mga kakilala, ang dami mo ng kaibigan, ang dami mo nagte-text sa'yo. Bakit? Kasi, yan po yan eh. They will come after you. Naalala ko yung isang kapatid ko, isang araw po ay nagtatakbo. Eh kasi walang ginawa yun kundi magbingo eh, maghapon. Ano ba ganun tao? You go to the mall, and there are people there na nandun po sa bingo bonanza at uubusin lang oras nila pagsusugal. You go to some casinos, okay? Ano yung bagong casino mo yun? Yung City of Legends? Di ba? Sa mga sulermet. Alam nyo, meron po mga tao dyan, maghapon po yan, magdamag. Ang minamahal. Yung kapatid ko, tumatakbo siya. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Pinahabol ako ng mga tinatawag na kabingo ko. Bakit? Kasi bubingo ko. Bakit? Ano ang isa niya? Gusto nilang kumuha ng balato. Di ba? Kasi sabihin ka, nalalasan ba? Minsan, di ba, nabiyayaan kayo? Tama ba? Kayo ba yun? Tama? Magkano yung nabiyayaan sa inyo? 30,000? Oo. Ilang taong pumila sa bahay ninyo? Ang dami, di ba? Dami. Pero nung wala kang 30,000, meron ba nagsabi sa'yo, hello, Milda? Wala, di ba? Because the more you have, the more people will come after it. So mga minamahal, sabi po dyan, as goods increase, so do those who consume them. Kaya, makikita niyo mga kapatid na wala pong katigawan ng tao eh. Eh makita mo, bakit pa nung panahon na maliit ang bahay namin ay what we call, ganito ang naranasan namin. Pero ngayon malaki na bahay namin, ganito pa rin. Bakit po? Kasi yung tinatawag na the way we deal with what we have. Kaya hindi po magkaroon ng kasapatan. Number 2 po, the more you have, the more you realize it does you no good. In verse 11, sabi po sa verse 11, pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami,
ay dati silang nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ang kanyang mga mata, mga kapatid. Okay? The more you have, the more you realize it does you no good. What benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? Wala pong tinatawag na no offense intended. Kung marami ka pong sapatos, maganda yan. Okay, maganda yan. May narinig ako this week lang, may nagsabi sa akin. Diba? Kung marami ka sapatos, di ba? Ganda yan kasi natetermohan mo. Tama? Okay. Ito bang suot ko na slacks? Magandang termohan ba ito ng rubber shoes? Ano palagay mo dyan ko? Ha? Ha? Pwede ba? Sa bagay, yung mga kinakasal ngayon, mga Converse na eh. Ka-wedding, di ba? Pero, di ba? Ang ibig sabihin po, yung ilan po talagang nag-uukma ng kanilang tinatawag ng pananamit. Kung ano kasi sapatos, alam mo namin pang basketball po ito. Kailangan mo ng basketball shoes para pero ibig sabihin, kung masyadong marami na yan, okay? At nakalatag yan, di ba? Ang dami yan eh. Ano gagawin mo? Isa lang naman dalawa lang naman paa mo. Kung meron kang 10 pair of shoes, what would happen to the other 9 pair of shoes? Naranasan mo na isa lang ang pares ng sapatos mo lang, pero nabuhay ka. Ngayon, meron 10 pares ng sapatos, namumblema ka kung ano yung susuot eh. Pagbukas mo ng ano, di ba? Yung hangin. Bagay ba? Hindi, bagay. Tapos, mamumblema ka pa niyan. Kasi yung relo mo, ibabagay mo dun sa blouse mo. Tama ba? Ibabagay mo sa eyeliner mo. Diba? Ibabagay mo lahat yan. Iyan mo yan eh. Okay. So, ano bang benefit mo? Okay, na talagang yun po eh. Titignan mo na lang na ano bang meron. Alam nyo, hindi po ako against po dyan. If you are able, and you're able, I'm not against that one. But here's the point, if you don't know wisdom. Okay? Now, yung mga yan ay pupunta ka sa isang kasalanan na sinasabi sa Bible. Yung kasalanan ng lust of the eyes. Yeah? The love that the Lord does not want. Yung tinatawag na yung may pita sa mata. Kaya bakit lagi ko magnanais eh? Kaya di ba may mga pinatawag na Kristiyano, kung kayo mo'y tatamaan ko dito, iniibig ko po kayo. Kaya mong bumili ng pang-forma mo, pero pang-untight mo, kaya mong i-omit. Kaya mong palitan ang tinatawag na commitment mo doon sa isang tinatawag na bag na ito, sa isang tinatawag na pleasure na ito, kaya mong pagpalit. Bakit? Because of the lust of the eyes. So, mga minamahal, anong benefit mo nga dyan? Sapagkat yun nga, ikaw ay nagnanasa sa iyong mga mata. And it speaks about greediness. It speaks about being covetous. It speaks about being so selfish about your life. Again, hindi po ako against. Kung marami man ang damit mo, marami sapatos mo, praise the Lord for that. But get wisdom. Because you might be falling to one of the, what we call sin of the Bible, which is the lust of the eyes. Naranasan po sa Bible ng asawa ni Lot na nung pinaalis po niya sa Sodom and Gomorrah, ano pong ginawa niya? Ang sabi ng Panginoon, do not turn back. Do not make a glimpse or whatever it is. But Lot's wife was remarkably written in the New Testament. At ang sabi po ng book ng Luke, remember Lot's wife. Ano ginawa niya? Lumingon po siya sapagkat hindi po siya makaalis ang kanyang mga mata doon sa yaman na siya'y nabihag at naging alipin at hindi siya sumunod sa pangkalooban ng Panginoon. And so the more you have, the more you realize it does you no good. Number 4 po, the more you have, the more you have to worry about. Okay? The more you have, the more you have to worry about. Ano yung ganda-ganda nito? In verse 12,
Sabi ko rito, the sleep of a laborer is sweet, whether he eats little or much. But the abundance of a rich man permits him no sleep. Sino rito ang nagpupunta ng Divisoria? O di na sa palengke. Alam niyo kung nakakita ka ng mga tinatawag na mga tindera o tindero, na ang tulog po nila ay nandun sa mga tinatawag na mga yung ang daming mga sako ng sabalang saging. Pag natulog po sila, nakanganga pa po yan, nilalakaw. Pero ang sarap-sarap ng tulog po nila. Kasi ba? Nilalakaw po yan. Ang sarap ng tulog nila. Alam niyo, maraming mayamang tao, mapera, hindi mo makatulog. Alam niyo po ba yan? Hindi mo makatulog. Bakit? Natatakot sila na mawala ang pera nila sa bangko, sa stocks. Okay? Natatakot sila na sila ay tinatawag na what we call muling maging mahirap. Sabi nga nila sa mga pag-aaral daw po, na ang mga tinatawag na mga nasa tinatawag na very anxious stage, ay yung tinatawag ng mga nasa middle class, lalo dito sa Pilipinas. Bakit daw po? Kasi yan po yung nakaranas ng hirap, tapos nakaranas ng ginawa, pero ayaw na po ng maging mahirap. Kaya yan po yung tunay na nagsisikap. Nagsisikap talaga. Bakit? Kasi ayaw nila. Pero alam nyo, bakit po sinasabi dito na ang tinatawag na tulog ng isang manggagawa ay matamis? Kasi na bakit? Kasi alam nyo, yung manggagawa, wala po siya nang iniisip yan. Pag tulog po siya, hindi niya iniisip kung masusunog yung bahay niya. Eh, total yung bahay niya, puro kariton lang naman. Eh, hindi siya nag-aalala. Hindi siya nag-aalala kung yung reputasyon niya. Na, executive ako. Pag executive ka, di ba? Mamimili ka ng lugar eh. Okay, mamimili ka. Kailangan ba akong kumain sa karinderya na hindi? Bakit? Kasi executive ka eh. Nakarilo ka ng maganda eh. Baka makita ka ng mga amigo ko at sa amiga ko. Hindi ka Bakit? Kasi inaalagaan mo eh. So kapag ikaw'y meron, marami kang iniisip sa sarili mo. Posisyon mo, titulo mo, yung tinatawag na yung testimony, lahat. Bakit? Ang dami mong worry. Di ba? Hindi ako pupunta sa 3M na yan. Sa restaurant ng mura, masarap, tsaka marumi. Hindi ako nakain dyan. Hindi ako dyan sa kay-odd lang. Ayaw ko dyan. Di ba? Pang ano lang yan? Dyan lang yan ginano. Bagay lang yan ginaganito. Ganun. Bakit po? Kasi ang dami mong worry. Kita mo, pag mayaman ka at di kotse ka, whatever, ganda kotse mo, hindi ka makapunta basta-basta sa mga lugar na sinasabing alanganin. Bakit? Kasi ang dami mong worry. Pero yung isang manggagawa na simple lang, mga minamahal, kahit matulog mo yan sa lansangan, wala mong papansin yan. Bakit po? Mga kapatid, because the more you have to worry about. Okay? Kaya naalala ko tuloy, may mga members dito nung sila yung nakakawan, ng bahay, nagtulong sila, na may time pa na hindi sila makapag-church kasi kailangan bantayan ng bahay. Alam niya, sa totoo lang, ako po ay mentalidad ko eh, kasi yung bahay ko ay dilapidated na, di ba? Eh, dikit-dikit yung bahay sa amin. Ano yun? Kaya inisip ko pag may kasunog, hindi ko masyadong gulmihan. Ang worry ko lang yung mga books ko. Ang worry ko lang. Pero pag nasunog, kasi bakit? Wala naman kami masyadong gamit doon eh. Ang pinakamamahaling gamit ko yung, bigay ni na mami, microwave oven. Kaparinig ka, Pastor, 2006 pa yun. Yun lang yun! Wala na akong alalahanin. This is good. Sabi ko ng sarili ko, this is good. Okay? This is better. Parang wala ko masyado. No. Kapag binihiyaan ka, kung meron ka mga ganito mga gamit na mamahalin, ingatan mo. Kaya yung mga anak ko nung sila tinatawag na nagkaroon ng mga blessing na gadgets, ano nangyari? Di ba? Meron tayo na, anak, ingatan mo yan. Di ba? Kasi bakit hinahawakan mo eh? Kung ang cellphone mo ay mamahalin, kung yan ay iPhone 8, meron na kayo? Wala kayo. Ako meron. Ito, 8-8 to eh. Di ba? Ingatan mo yan, di mo basta-basta. Pero kapag yan ay tinatawag na yung, di ba? Yung Nokia 3310. Ay, di ba?
Pag yan nga nakakaon ng snatcher, babalikan ka. Sasabihin niya, oh, saksak mo sa dibdib mo. Magagalit sa'yo. Wala ka masyadong aalalahanin. In life, the more you have to worry about. Kaya napaka-importante po na set ang mind mo kung ano binigay ni Lord sa'yo, yun yung tinatawag na pagsikapan mo na meron kang pasasalamat. That's contentment. Okay? That's contentment. And so, tonight po, yung pang-apat na yan ay dapat natin bigyan ng tinatawag na what we call pansin. Ito pa po, tungkol po sa tinatawag na tulog. Maraming nagkakasala sa pagiging walang tulog. Alam niyo yan? Ano yan? Kapag ang tao walang tulog, nagkikreate ng kasalanan. Bakit? Kasi ang page siya, ano gagawin ko? Maya-maya, pupunta na sa internet yan. Di ba, lalaki yan. Magsisearch na yan, maya-maya, meron lumalabas na babae. Hello, Adrian. Are you available? May tumutulog, di ba? Gumagano, di ba? Hello, Miles. My lead is waiting for you. Alam mo, kung tulog si Miles, tulog si Adrian, kita mo yung mga taong tinatawag na hindi makatulog. Ano mo ba? Saan ka makagimik? Ha? Dahil may pera. Gigimik yan. Gagawa niya na. Gusto niya na mapagod siya para siya makatulog. Kaya yung mga laborer, pagod po yan maghapon eh. Kaya ang hirap ng taong hindi makatulog kasi nakakagawa ng maraming kasalanan. Kaya kita mo yung mga tambay. Anong ginagawa ng maraming tambay? Nagnanakaw. Hindi mo lahat ng tambay. May mga professional tambay din naman. Oo, nag-check-chess lang. Di ba? Maghapon. Professional yun eh. Pero, when a man is idle, okay, malaki ang tendency na magkasala. Gumagawa. Kaya di ba, yung hindi ka makatulog, ang daming krimen sa gabi. May mga tinatawag na nagpapakamatay. Okay, tumatalon sa tulay. Ang daming iniisip na mga, because the devil's workshop, yung idleness is the devil's workshop. Kaya ang sarap na ito ay may tulog. Payapa ang iyong isip. Napagod ka, nagtrabaho ka, okay, ganito lang ang trabaho, anong tinatawag na sweldo mo, pero pag tulog mo, payapa ka. Mami na mahal. The more you have, the more you have to worry about. And so, pagurin daw natin yung sarili natin to get rested. Pagurin mo ang isip, pagurin mo ang katawan mo, pagurin mo ang tinatawag na physicality mo, to get rested and become productive. You learn industry and still what we call become productive and not to worry about what would you have to eat more. Number 5 po, the more you have, the more you can hurt yourself by holding on to it. Sabi po ng verse 13, may malubang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ito nga ang mga yamang iniingatan ng may-ari niyo sa kamahapagan niya. I have seen a grievous evil under the sun, woe for death to the harm of the owner. Bakit po? Kasi, alam niyo yung buhay, habang hinahawakan mo, habang kinukuyo mo, ang tendency po, mga minamahal, ay hindi ka makapagbigay. Kaya di ba, kung kayo pinagpalang Kristiyano, binigyan kayo ng maraming salapi ng Panginoon. Ano niyo ba ang responsibilidad niyo? Gamitin niyo yung salapi na yan sa advancement of God's kingdom. Opo. Of course, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon na hindi mo naman siyempre, alam mo, ibigay mo na sa gawain, tapos wala na kayong makain. Hindi po ganun ibig sabihin. Ibig sabihin, when you know that you have a lot, you know that God is extending you and stretching you to give more because God bless you more. So mga kapatid, sabi dito, kapag yan ay hinord mo, yan ay ginanon mo, naging ganito ka, ang nangyayari tendency po niyan, yung giving is not being applied to your stewardship. Kaya sabi po ng Bible, I have seen a grievous evil. Na habang yan ay namumunyapit ka dyan, lalong nagiging masama yan sa bahagi mo. What are the lessons here? First, learn to let go of life. May mga bagay na dapat na ibigay mo na. Alam niyo? Alam niyo sa aking administration dito sa church, minsan, kapag naapakan ng aking leadership, yung aking authority, okay? Basta, dapat ba ganun? Minsan, let go.
Alam niyo bakit? Sabi nga ni Nante kanina, di ba? Sabi niya, kung sinabi niya yung si DJ at si Beth, ang ganda ng relasyon, narinig ko yung salitang relasyon, di ba? Kasi bakit in the end po yung relasyon na nagmamatter? Ang minamahal. Yung relasyon. Bakit po? Halimbawa kami ni Miley, nag-away kami. Ang tagal naman gagawa niya, ha? Inaway ko yan, talagang galit na galit ako sa kanya, dahil lang sa tinatawag na hindi niya ako pinag-special number. Dulan ang galit ko. Nasira ko kami. Hindi mo ginala ang aking authority! Ako ang pastor dito! Nagkasira sila na dahil lang doon. You know what matters is yung wisdom na ano pa mas mahalaga sa buhay. Kanina, Ate Malo, nandun tayo na, Doc, sa patay. Sa patay, sa libing. Di ba? Kita ko yung mga lumang taga-damayan nung ako yung schooler. Kita ko yung mga matanda na syempre. Joel Milledo, Pastor John. Alam mo, lahat yung mga nakita ko, yung iba doon, may mga iba't ibang karanasan. May mga natisod, may mga nahulog sa ganito, ba't diba? Pero hindi, yung nakikita ko habang tinitignan ko bawat isa, pamilya pa rin. Amen mo ba? Pamilya pa rin. Kasi bakit? Kasi na-realize ko, may mga Kristiyano na marunong magpatawad, marunong humingi ng tawad, marunong mag-reconcile, yung pa rin na nagmamatter. Yung lang daw gumawa ng dulang kasalanan eh, Kristiyano yun ha? Pero in the end, yung pa rin ang mapitil yung tinatawag na warmth, yung acceptance, yung tinatawag na ministry po natin. Mga kapatid, learn to let go. Kaya mo, let go. Natapakan ng leadership ano mo? Just let go. Kasi mahalaga, magkakampi tayo. Kaya ulitin ko minsan, pag may mga kausap ko dito, magdidiskusyon kami, hindi, sasabihin ko, Brad, kapatid, ang dulo nito magkakampi. Sabi ko sa misis ko, pag nag-aaway kami, basta in the end, magkakampi tayo. Kasi tayo magkasawa. Pinag-usapan natin tungkol sa binan, tungkol sa hipag, tungkol sa pera, tungkol sa ganito. Pero in the end, magkakampi kayo. Learn to let go of life. If it's not yours, don't hold on to it. Hindi para sa iyong promotion. Hindi para sa iyong grade na yan. Hindi para sa iyong pagiging valedictorian. Hindi para sa iyong kurso na yan. Learn to let go. Do not hold on to it. Next one, number 6. The more you have, the more you have to lose. Or wealth lost through some misfortune. Ang lesson po dyan, there's no security of tenure in this life. Bakit? Sabi ng Bible ng Panginoon, di ba? Sabi po doon, yung po tinatawag na yung mga meron dito sa lupa kung minamahal. Na kung ang trust mo ay dito sa lupa, ang mga bagay-bagay ay pwedeng masunog, masira, kalawangin. Tama? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Okay? Where moth and rust, it will destroy it. When you cling onto it. Okay? Because the more you have to lose. Kaya pag wala ka, alam mo, wala kang pera, hindi ka nag-aalala. Pero pag may pera ka, yan, ang daming pera. Di ba? Lagi ka naman gano'n. Kasi nag-aalala ka eh. The more you have to lose. Di ba? Nabanggit ko minsan, yung kung tinatawag na blessing din yung tinatawag na hindi ka masyadong maganda. Oh, blessing din yan. Kasi alam nyo ba na sabi po sa culture, sa Eastern culture, beauty is a curse. Pag maganda ka, sumpa po yan eh. Bakit? Kasi ang mga magaganda, ginagawang mga kabit ng mga hari noon. Gagawin kabit sa hari. So siyempre, yung iniibig niya lalaki, hindi niya naman iniibig. So kukunin siya ng hari. Wala na. Kasi maganda siya eh. Maganda siya eh. Kung hindi siya masyadong maganda, hindi ko sinabing pangit ha. Di ba? Kaya blessing mo siya. Yung panahon ng hapon, alam niyo ba? O yung mga young people, hindi nyo maintindihan to. Nanay Neri, magkasundo tayo dito. Yung panahon mo ng hapon, alam niyo ba may mga babae mo na inuulingan nila sarili nila at nagmamatika sila ng isda, ng isda, para mga amoy tinatawag na balansa. Para yung mga hapon, si Watanabe, si Hanabishi. Hindi nila. Kasi, nung panahon na yun, meron mga comfort women. Okay? And beauty is a curse sometimes. Not so beautiful is
Di ba? It's a blessing. Di ba? So mga minamahal, wala kang mawawala sa iyo eh. Sobrang ganda mo. Okay? Sobrang ganda mo. Naglalakad ka sa isang medyo dark alley. Matatakot ka. Kasi meron mawawala sa iyo. Pero pag hindi masyadong maganda, di ba? Diba? Hindi maganda eh. May papansin sa'yo? May papansin sa'yo. Nungga. Sabi ng rapist, mapas ko naman. Biro lang po, biro lang. Biro lang po, biro lang. Wala kang mawawala eh. Eh, diba? Sasabihin mo, bakit hindi mo pinatulan yun? Pambira itong kinis ng mukha ko, makipagsuntukan ako sa kanya. Eh, mukhang aso yun eh. Di ba? What's the point? The more you have, the more you have to lose. Which is a reality in life po. Na kapag ang dami-dami, kaya sabi po dito sa verse 14, sabi niya, at ang mga yamang yaon ay mawawala ng masamang pangyayari, at kung siya ay magkaanak ng lalaki, walang maiiwan sa kanyang kamay. Bakit? Halimbawa, yumaman ako ng gusto. Sino makikinabang? Si Miggy. Tama? Pero ako ang, ano ba? Ako talaga, si Miggy. Ano pa, walang ginawa si Miggy. Kundi nagpapogi lang. Si Miggy lang makikinabang. Pero mo, nagsakripisyo ako, lugaw lang kinakain ko, talaga para magkaroon ng maraming yaman. Ito naman si Miggy, wala namang pagsisikap. Isang araw nung ako'y natempo, lahat ng kayamanan inipo ko kay Miggy lang napunta. Si Miggy na kinabang. Yun yung gravos under the sun. Ito pa masama. Ano ba kung wala akong anak na lalaki? At ang yaman-yaman ko. At ang anak ko ay si Mega lang. Ako si Mega, may asawang lalaki. O sino mo yung sasalo? Yung naging asawa niya, wala akong tiwala sa bigote. Diba? Di ba pinagsikapan mo tapos yung asawa lang ni Mega ang nakinahabang? Namin ko yun, naisip yun. The more you have to lose. Lastly po, I'll close here. The more you'll have, the more you'll leave behind. Habang paparami ng parami ang meron pa, your wealth, your career, your reputation mo, the more you'll leave behind. Sabi po sa verse 15, kung paano siya lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaman siya ulit, na gaya nung siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang mga kamay. Yeah? For we came into this world nothing, and we can certainly carry nothing. Sabi po ng book ng 1 Timothy chapter 6. And so wala akong tayong tinatawag na dadalhin. Kaya di ba, lagi natin sinasabi sa tayo mga bagong Kristiyano, di ba? Only one life will soon to pass. Only what's done for Christ will last. Bakit po? Kung ano yung ginawa, yung nararapat, yung tama. Kaya ang challenge po ngayon gawin mga minamahal, huwag po tayong what we call maghabol sa hangin. May mga bagay marahil tayong what we call hinahawakan, pero hindi yun ang tunay na tagumpay at linamnam ng buhay. I'll close here. Napanood niyo ba yung pelikulang this was of course a true story, yung Beautiful Mind? I like that film. But of course, it was based on the story of John Nash, isang physicist sa Princeton, isang brilliant math, what we call person. Okay? Si John Nash po, magkaroon siya ng schizophrenic na sakit. Ibig sabihin, medyo yung baliw. Nabaliw po siya. Nakakita siya ng mga bagay-bagay, mga tao, nag-create siya ng sariling what we call schizophrenic. Okay? Kapag sa salitang Tagalog, baliw. May sarili siyang daigdig. May kinakausap siya na wala naman. Okay? And John Nash battled through that. Yung wife niya na si Alicia, na napaka-faithful sa kanya, napaka-loyal, talagang nag-tiis, nagtyaga. John Nash was at the peak of his what we call intelligence. In fact, mga minamahal, sa dulo ng film, sabi po dyan, nakatanggap po siya ng Nobel Prize sa kanyang tinatawag na film, sa kanyang career. Mataas na degree po ng achievement po yan.
Nung panahon na yun, matanda na siya. At dumaan na siya sa pagiging isang baliw. At he went a lot of what we call process of healing, restorations, gamot, nagkaroon ng mga remission. He went a lot to that. Sa dulo ng kanyang speech, hindi ko po makakompleto yung speech. Pero sabi niya, okay, paparaphrase ko lang. Sabi niya, dumaan na ako sa physical, sa metaphysical, dumaan na ako sa delusional. But there's only one thing that I would, what called, appreciate in this life. And I would only look at it when there is the equation of love. Okay? Tinignan niya ang buhay. Nandun po siya sa tinatawag na physical, metaphysical, nabaliw siya, delusional. Pero yung equation of love ang nagbigay sa kanya ng tinatawag na what we call tamang pag-iisip ulit. Bakit? Kasi yun po yung tinatawag na tunay na tumbok ng buhay. Kaya sa dulo po ng ating lesson ngayon, we chase the wind. Hangin, wala. Pero kung meron kang pag-ibig ng Diyos, alam mo matutumbok ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya ngayong gabi, di ba, lagi natin sinasabi, kung si Jesus ay nasa buhay mo, alam mo kompleto ka. Sabi ni Apostle Paul sa Colossians 2:10, and ye are complete in Him. Ikaw ay ganap dahil kay Kristo. Don't chase the wind. We chase God and fulfill His love. That's for our hands. Lord, salamat sa mga spiritual insights na binigay niyo sa amin. Salamat sa mga paalala niyo tungkol po, Panginoon, sa vanity and futility ng buhay nito. Life is temporary. And Lord, if we don't have the wisdom to be able to really focus on what really matters and important, which is your love, which is pursuit for you. Kaya ang dulo po ng book ng Ecclesiastes, ang conclusion, fear God, for this is the whole duty of man. Ang mga dalangin ko, na sa gabi ito, sa ilang mga spiritual insights nito, ay natuto kami para lalo namin pong i-focus ang layunin namin na dalinan yung pag-ibig at ang kaganapan po nito. Kaya Lord, salamat po sa mga nangangaral yung salita. Salamat sa mga nagmimisyon. Salamat, Panginoon, sa mga nagdi-disciple. Salamat sa mga pamilyang pinapalaki nila kanilang mga anak ayon po sa inyong gabay at sa inyong mga salita. Salamat na may mga Kristiyanong ang salapi nila ginagamit nila sa advancement of your kingdom here sa lupang ito. Salamat, Panginoon, kahit may mga kapos na Kristiyano pero marunong mo silang magbigay alang-alang sa fulfillment ng mga salita. Lord, we don't chase the wind. Sapagkat yung hangin na yan, hindi ho kami magkakaroon ng tagumpay. Tutungo kami sa paikot-ikot na walang contentment. So, Father God, forgive us kung nawalan kami ng giya at direksyon sa pananaw ng buhay na ito. Help us, Lord, to observe once again the wisdom that only comes from you. We thank you for our Lord Jesus Christ, for the fulfillment na meron po kami because of Him, the relationship. And so, dear God, we commit everything for you. And as we worship you tonight in giving, bless everything that will be a part of this ministry of stewardship. Thank you, Lord, for providing our needs. Thank you because you are the reason why we are here and why we exist and why we serve you. Bless everything now for your glory. In Jesus' name. Amen. Thank you po. Unang gabi po sa inyo lahat. Meron naman po tayong kabigatan sa mga oras na ito. The message of the song will come back sa atin. The title of the song is Not For a Moment. Even when I